Panahon na naman ng utang. At sa totoo lang, wala naman masamang umutang o magpautang basta babayaran. Yun nga lang, karamihan sa mga Pinoy ay ginagawa na itong habit at nagre-resulta ito sa pagkabaon sa utang. Dahil na rin ito sa kawalan ng ipon o liit ng sweldo. Ang karamihan ay nagiging solusyon na lang nila ay humingi ng tulong pinansyal sa mga kaibigan at kamag-anak. Pero bago ka mangutang o magpautang, narito ang collection ng videos ko na dapat mong panoorin. Wala naman masamang magpautang sa mga kaibigan o kamag-anak. Lahat naman tayo at some point ay nangangailangan din ng ekstrang pera dahil na rin sa mga di inaasahang pangyayari at pagtaas ng mga bilihin. Ngunit ang pagpapautang sa mga kaibigan o kamag-anak ay maaaring maging isang negatibong sitwasyon na maaaring makaapekto sa iyong personal na relasyon. Kaya sa video na ito, narito ang ilang tips na dapat mong isaalang-alang bago ka magpautang sa iyong mga kamag-anak o kaibigan. Una, pag-aralan ang iyong budget. Bago ka magpautang, siguraduhin mong alam mo ang iyong financial situation. Siguraduhin mo na may sapat kang pera at hindi maaapektuhan ng iyong mga pangangailangan kung sakaling di ka mabayaran sa oras. Ang pangalawa, ipautang lang kung ano ang extra. Magbigay ng halaga na kaya mo lang ipautang at yung naaayon sa kakayahan ng kaibigan mo o kamag-anak na bayaran. Huwag ka magpautang ng sobrang malaking halaga na maaaring magdulot ng tensyon sa inyong relasyon kapag hindi ito nabayaran sa oras. Ang pangatlo, alamin ang kakayahan nila magbayad. Bago magpautang, alamin muna ang kakayahan ng kaibigan mo o kamag-anak na magbayad ng utang. Tingnan ang kanilang kasulukuyang financial situation at kung may mga utang pa silang di nababayaran. Dapat din malaman mo kung paano nila ito mababayaran para sa gayon ay kampante ka na ang pinautang mo ay may kakayahan pala silang magbayad. Ang pang-apat, iwasan ang pagpapautang sa taong may utang sa iba. Kung ang taong iyong gustong pautangin ay may kasulukuyang utang sa iba, ito ay maaari maging isang palatandaan na hindi nila kaya magbayad ng mga utang nila. Iwasan ang dagdag sakit ng ulo sa pamamagitan ng paghindi sa mga taong umuutang sa iyo. Ang panglima, magbigay ng takdang oras sa pagbabayad. Dapat ay magkasundo kayo sa araw at oras ng pagbabayad. Magkaroon ng maayos na pag-uusap tungkol sa petsa ng pagbabayad at gawing malinaw ito upang maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan. Kung ang iyong kaibigan o kamag-anak ay may mga problemang pinansyal na nagpapahirap sa kanilang pagbabayad, maging bukas sa pakikipag-usap upang makapaghanap ng solusyon. Ang pang-anim, huwag hayaang ma-stress ang sarili. Kung ang iyong kaibigan o kamag-anak ay hindi nakakapagbayad sa oras, maging maagap sa pagkilos. Makipag-usap ng maayos at maghanap ng alternatibong solusyon, tulad na lamang ng pagbabago ng takdang oras ng pagbabayad o pag-aalok ng pagbabayad ng bahagi ng inutang para kahit papaano ay nakakapagbayad sila ng paunti-unti. Mahalagang panatiliin ang respeto at pagkakaibigan sa kabila ng problema sa pagbabayad. Ang pangpito, maging handa sa worst case scenario. Isipin na ang perang ipinautang mo ay maaaring hindi na maibalik sa iyo. Kaya dapat ay ihanda mo ang sarili mo sa pagkasira ng relasyon at pagkakaibigan. Madalas pa ay makakarinig ka ng mga salitang may halong panunumbat tulad ng parang di ka babayaran o kaya naman yung ang damot mo naman, di mo naman madadala yung pera mo sa libingan. Kaya kung hindi ka handang harapin ang mga ganitong tao, mas mabuti na huwag ka na lang magpautang. Tandaan, ang mga tips na ito ay di naman ibig sabihin na maging madamot ka, ngunit ito ay mga bagay na dapat mong isaisip lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Dahil di lang basta-basta pera ang ipinapahiram mo kundi ang oras mo. Oras na ginugol mo para kitain ang perang ipinapautang mo. At sa mga umuutang naman, please lang igalang natin ang kasunduan at magbayad tayo ng utang para sa susunod na nangailangan ka ay madali ka makakaulit. Ikaw ba, may umutang ba sa'yo na hindi pa nagbabayad? Tag mo naman sa comment section below. Paano nga ba makawala sa utang? Ang pagkakaroon ng utang buwan-buwan na may malaking interes ay isang malaking hadlang na kailangan mong harapin kung sakaling gusto mong yumaman, lalo na kung maliit lang ang iyong sweldo o ang iyong kita.
Pero may mga utang naman na reasonable tulad ng pagbili mo ng bahay o utang para makapagsimula ng isang negosyo. Sa katotohanan ay may dalawang paraan para mabawasan ang utang mo. Kalimutan mo na yung mga komplikadong pamamaraan tulad ng snowball method at kung ano-ano pa. Gawin natin itong simple. Una ay alamin muna kung bakit ka nga ba nagkaroon ng utang. Tulad ng utang mo sa credit card mo, kung hindi mo naiintindihan kung ano ang simula ng iyong utang, ay mahihirapan ka magkaroon ng financial progress. Tanungin mo ang sarili mo kung nagkautang ka ba para pambili ng mga bagay na kailangan mo para mabuhay o dahil gusto mo lang magpa-impress sa mga tao at maipakita na nakakaangat ka sa buhay. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo yung mga habits na dapat mong baguhin na nagko-contribute sa iyo para magkaroon ng utang. Pangalawa, mag-isip ka ng paraan kung paano mo agad mababayaran ang mga utang mo. Maraming paraan ang pwede mong gamitin. Una, itigil mo ang pagdagdag sa utang mo. Pwede mong i-cancel muna yung credit card mo o matuto ka muna mag-isip mabuti bago ka bumili ng mga bagay at maiwasan ang emotional shopping. Pangalawa, tanggapin mo ang katotohanan tungkol sa kita mo o sa sweldo mo at sa paggastos mo ng pera. Kung may utang ka din, malamang ay may problema ka sa kita mo at kung paano mo ginagastos ang pera mo. Baka naman kasi kailangan mo talagang kumita ng extra o kaya naman ay kailangan mong bawasan ang gastos mo. Pangatlo ay bawasan mo muna ang iyong mga gastusin. Depende kung gaano mo kabilis mababayaran lahat ng utang mo. Dapat ay bawasan mo muna yung mga gastos mo like yung pagkain mo sa Jollibee paminsan-minsan o yung pagbili mo ng favorite milk tea mo. Makakatulong ito para madagdagan pa yung maipambabayad mo sa utang mo. Pang-apat, maghanap ka ng paraan para kumita ng mas maraming pera para maipambayad sa utang mo. Dahil sa tulong ng extra income mo ay mapapabilis ang pagbayad mo sa mga utang mo para matapos agad ang mga ito. Pang-lima, magbayad ka ng higit sa minimum payment. Kung may extra ka naman ay ugaliin mong bayaran ng higit pa sa minimum payment para naman mas lumiit pa ang utang mo at mabawasan na rin ang interest nito. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng utang mo ay makakatulong ito para mabawasan ng financial stress mo at magkaroon ka na ng pagkakataon na mailagay ang pera mo sa mas importanteng bagay tulad na rin ng pag-i-invest. Ayun ang mga tips ko para mabawasan o makapagbayad sa utang. Ikaw, ano ba ang paraan na ginagawa mo para makapagbayad sa utang mo? Type mo naman sa comment section below. 10 signs na hindi ka nababayaran ng taong umutang sa'yo. Una, hindi na siya nagre-reply sa mga messages mo. Pangalawa, di mo na nakikita yung profile picture niya sa chat, ang ibig sabihin nito ay naka-unfriend ka na o naka-block ka na sa kanya. Pangatlo, para siya nakakita ng multo kapag nakikita ka niya. Pang-apat, kapag na-corner mo siya, para siyang maamong aso na magsasabing, pasensya ka na, wala pa akong pera eh. Pang-lima, pinagkakalat niya sa mga tao lalo na sa mga kamag-anak mo na mukha kang pera na parang hindi ka babayaran at hindi mo naman madadala sa hukay ang pera. Pang-anim, palalabasin niya na ginigipit mo siya para ikaw ang lumabas na masama. Pang-pito, ikaw yung nakikiusap na bayaran ka niya kasi kailangan mo na rin yung pera. Pang-walo, pakapala na ng muka at hindi ka niya papansinin kapag nakasulubong mo na siya. Pang-siyam, kapag siningil mo siya ay siya pa ang galit at sasabihan ka pa na parang hindi ka nakakaintindi. At pang-sampu, may amnesia na siya o hindi ka na niya kilala. Kayo ba, may mga kakilala ba kayo may ganitong sintomas kapag nakautang na? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.